ang kakayahang magdisenyo ng isang bagay sa computer screen, at pagkatapos ay magawa ito sa loob lamang ng ilang oras, ay naging napakadali dahil sa 3D printing. Binibigyang daan ako itong gumawa ng iba't ibang proyekto tulad ng electric bike at makinang gamit ang compressed air. Pero sa nakalipas na 2 taon, gumagawa ako ng isang bagong kagamitan para sa aking workshop, isang homemade CNC milling machine. Inisponsora ng JLC CNC ang video na ito. Pag-uusapan pa natin sila mamaya. Ang 3D printing o additive manufacturing ay paggawa ng bahagi sa pamamagitan ng pagdagdag ng material. Magagawa ito sa pagpapatigas ng likidong resin gamit ang Formlabs Form 4L na kayang gumawa ng eksakto at malalaking bahagi. Pwede rin itong gawin sa pagtuno ng plastic filament gamit ang nozzle tulad ng sa Prusa Core 1. Kailangan ng matibay na frame ang dalawang makina para matiyak ang katumpakan ng mga na-print na bahagi. Pero kailangan din gawin ng CNC milling machine yun habang itinutulak ang high-speed na cutting bit sa mga block ng metal. To achieve this rigidity, the frame is built from large aluminium extrusion. Para makamit ang tibay na ito, ang frame ay gawa sa malalaking aluminium extrusions na madaling pinagkakabit gamit ang mga bolt at may kaunting kakayahang i-adjust para ma-align ang lahat ng bahagi sa bandang huli. Pero kapag pinaluko ng martilyo ang frame, parang kampana ang tunog. Kaya kung matamaan ulit ito ng martilyo, nagdesisyon akong i-disassemble ang frame at punuin ito ng buhangin at epoxy resin na madalas na tinutukoy na epoxy granite para makatulong mabawasan ang vibrations. Hindi ko alam kung maapektuhan nito ang kalidad ng pagputol, pero siguradong pinabigat nito ang lahat. Tiyak na mas mabigat na ito ngayon. At ang frame na ito ang bumubuo ng mga mounting point kung saan gagalaw ang bawat isa sa 3 axis. Mahalaga na ang bawat axis ay gagalaw lang sa tamang direksyon, na siyang ginagampanan ng malalaking linear rail. At para mapagalaw ang bawat axis, ginagamit ang malalaking ball screw para ilipat ang paikot na galaw ng electric motor sa tuwid na galaw. A 4-stepper motor, which has Ang napiling motor ay NEMA 34 na stepper motor na may mas mataas na control kaysa handheld drill. Ang bawat axis ay may sariling motor para igalaw ang cutting bit sa 3 dimensyon. Ang ika-4 na motor ng makinang ito ay ang spindle, isang espesyal na motor na dinisenyo para paikutin ang matutulis na cutting bit hanggang 24,000 RPM na may 22 kilowatts na lakas. At ang mga wire para sa mga motor na ito ay maayos na dumadaan sa isang cable drag chain na tumatakbo sa likod ng gantry. Kung pag-uusapan ng gantry, ang disenyo ng CNC machine na ito ay kilala bilang fixed gantry design. Ibig sabihin, kailangan ito ng workplate na gumagalaw pabalik-balik sa y-axis. Kahawig ito ng ilang 3D printer gaya ng Prusa Mark IV, pero hindi rito direktang hango ang pinili kong disenyo. Karamihan sa malalaking CNC router ay may moving gantry design na maganda sa pagputo ng malalaking sheet. Pero maaring hindi ito matibay dahil gumagalaw ang gantry. Ang mas eksaktong milling machine na kadalasang ginagamit sa mga metal ay may mas maliit na cutting volume. Gumagalaw ito sa X at Y, habang ang spindle ay nakakabit sa haliging gumagalaw lang pataas-baba. Nasa gitna ng 2 ang makina ko. Ang X-axis ay tumatakbo sa malaki at matibay na gantry na nakakabit sa frame base, at siyang may dala ng Z-axis. Pinapalaki nito ang build platform dahil kayang dumaan sa ilalim ng gantry. Sana kaya nitong maputo ng maliliit at eksaktong bahagi para sa aking proyekto at makapagputo ng sheet hanggang 500 mm sa X at Y. Pero para makontrol ang lahat ng axis, kailangan natin ng control board, kaya pinili ko ang Duet 36HC board. Dahil ito ay inirecommended ng kapwa YouTuber at CNC builder na si Ivan Miranda. May magagandang feature ang board na ito tulad ng high current motor drivers na pwedeng direktang ikabit ang mga motor sa mga pin. May Ethernet port para sa internet connection. Kaya pwede itong kontrolin gamit ang anumang device na may internet browser. Perfecto! Pagkatapos ayusin ang electronics, gumawa ako ng frame sa paligid ng machine, gamit ang extrusions para suportahan ang aluminum sheets na gagamitin sa enclosure. Ayokong mapuno ng metal chips ang workshop ko. At sa pagdaragdag ng ilang LED lights, nagsisimula na magmukhang professional ang makina. Naglagay ako ng clear polycarbonate na pinto sa harap at side bracket para sa murang touchscreen monitor na gagamitin sa pagpapatakbo ng makina. Sa wakas, kinabitan ko ng cable ang spindle. Kung gagawa ka ng CNC machine, siguraduhin hindi maluwag ang collet nut sa spindle. The complete build of this machine is documented in Lalo na kung mali ang direksyon nito.
Mas detalyado kong na-dokumento ang paggawa ng makinang ito at ang unang pagsubok sa aking pangalawang channel. Kasama sa mga test cuts ang pag-transform ng malaking aluminum build platform bilang fixture plates sa pamamagitan ng pagpaparena at pagtap ng 178 butas. Pinapadali nito ang pagclamp ng mga pyesa at pagkakabit ng milling vise. Ang buong makinang ito ay nagkakahalaga ng 3,755 o mahigit $5,000 at mas matagal ko itong natapos kaysa sa inaasahan ko noong una. Kasama na sa halagang ito ang lahat, mula sa mga pangunahing bahagi gaya ng frame at linear rails, pati na rin ang mga dagdag tulad ng touchscreen, monitor at handheld jogwheel. Binigyan daan ako nitong igalaw ang bawat axis sa mga hatbang na kasing liit ng 0.1 ng 1 milimetro. Pero kung matagal ka ng subscriber, alam mo na ito. May CNC router na ako. Binili ko ito mga 7 taon na ang nakalipas sa maliit na budget. Galing pa sa lalaking, parang may takot sa threadlock. Hindi ito ang pinaka-eksakto o maasahang makina, pero nagamit ko ito sa paggawa ng ilang malalaking aluminum plates para sa bagong makinang ito. Kung wala kang CNC at kailangang gumawa ng pyesa, lubos kong inirekomenda ang sponsor ng video na ito, ang JLC CNC, na nag-aalok ng mabilis at abot-kayang CNC services. Huwag mag-alala, hindi mo kailangan ng professional na engineering drawing. Ay upload mo lang ang iyong 3D model sa kanilang website. Pagkatapos ay pumili mula sa mga opsyon na inaalok nila, tulad ng materyales, surface, finish o anumang butas na kailangan ng thread at makakakuha ka agad ng quote. Ang kanilang turnaround time ay 3 hanggang 5 araw ng negosyo lang. Dumating agad ang malalaking plate sa pintuan ko 1 linggo at kalahati matapos akong umorder. Humanga talaga ako sa kalidad, lalo na kumpara sa plate na ako ang gumawa. Sakto ang mga bagong plate sa disenyo ko at nagbibigay ng matibay na suporta sa pagitan ng gantry at y-axis ng makina. Sana pala mas maaga akong nag-order sa JLC CNC dahil maganda talaga ang serbisyo nila. Kahit may sarili na akong CNC, paniguradong order pa rin ako sa kanila. Nag-alok sila ng 5-axis machining at iba pang materyales tulad ng stainless steel. Kung gusto mo na mabilis, abot kaya at custom-made na mga pyesa, huwag palampasin ang kanilang espesyal na alok na $70 na diskwento sa una mong order sa pamamagitan ng pagpunta sa link sa ibaba ng description. 2.5 taon matapos kong unang simulang idisenyo ang makinang ito, natapos din ito sa wakas. Gumawa tayo ng isang engine. Ito ay bloke ng aluminium na bahagyang mas malaki kaysa sa piyesang kailangan nating gawin at kailangan nating i-program ang makina sa pamamagitan ng isang set ng mga tagubilin na kilala bilang G-code. Ang G-code ay parang listahan lang ng mga coordinates na kailangang puntahan ng makina. Kaya, maaari nitong sabihin na pumunta sa Y5 na ibig sabihin ay 5 pasulong, tapos pumunta sa X10 kaya 10 mm, tama, tapos Y0 at pagkatapos X0. Ngayon, may nagupit ng parihaba ang makina. Pero may isang problema dahil ang mga instruksyon na ito ay lahat nakabase sa 0 point na madalas tinatawag na work offset. Ngayon, sa paggupit ng parihaba, hindi ganong mahalaga ang work offset. Mas mabuting ilagay ito sa ibabang kaliwang sulok para hindi masayang ang materyales. Pero kung gusto nating gupitin ang mas malaking bagay na halos kasing laki ng sheet, sobrang mahalaga ang tamang posisyon. Pwede nating manumanong ilapit ang cutting tool hanggang dumikit sa materyales. Pagkatapos isaalang-alang ang tool radius, pwedeng i-zero ang work offset sa axis na yon. Pero minsan, ilang minuto rin bago ito magawa ng tama sa 3 axis. Ang alternatibo dito ay paggamit ng touch probe. May mga touch probe na nabibili, gaya nito, na ikinakabit sa spindle at ikinokonekta sa isang input pin ng control board. Pero ayokong palaging tanggalin ang cutting bit sa tuwing may pyesa na kailangan mag-probe, kaya gumawa ako ng prototype at nagdisenyo ng sarili kong version. Itong bahagi na ito ay ang mounting bracket para sa probe at nangangailangan ng 245-degree angled faces kung saan uupo ang probe para masiguradong palaging nasa parehong posisyon ito. Ang mount na ito ay nakakabit sa makina gamit ang ilang 3D printed na spacer para ma-electrically isolate mula sa frame. Yung probe ay bloke ng aluminium na may maliit na probe needle mula sa commercial probe at nakakabit ito sa mount gamit ang maliit na magnet. Para makapag-communicate ang probe sa control board, nagkabit ako ng wire sa likod ng mount papunta sa signal pin. Kinabit ko ang ground wire sa build plate. Sana kapag dumikit ang probe sa isang pyesa, makumpleto ang circuit at masave ng control board ang posisyon. Pagkatapos, pwede ko nang sukatin at iprograma ang offset mula probe papunta spindle at masisave nito kung nasaan ang work offset. Nag-program din ako ng iba't ibang probing sequences, gaya ng pag-probe sa 4 na gilid ng isang bahagi para mahanap ang gitna. Nakakagulat na gumagana ito ng maayos.
Kahit simple, pwedeng magka-problema sa pag-probe ng hindi conductive na materyales. Tara, gawin na natin ang crankcase. Marami pa akong kailangan matutuhan sa machining, kaya minsan magaspang ang tulog ng makina dahil sa parameter. Pero masaya ako sa kalidad ng mga piyesang nagagawa ng makinang ito. Down to a nice cylindrical shape, as well as boring out the center where the Ang itaas na mukha ng bahaging ito ang magsisilbing likod ng crankcase. Kaya kailangan butasan para sa crankshaft at mga bearing. Nag-drill ako ng mounting hole sa likod para sa pag-test ng makina mamaya, na pwedeng lagyan ng sinulid gamit ang cutting bit na tinatawag na thread end mill na may pahilis ng iping pamutol para makagawa ng perpektong sinulid. Mas nakakatipid ng oras at pagod kaysa mano-manong pagtatap ng mga butas. Pagkatapos, pwedeng tapusin ang machining process na ito gamit ang chamfer tool para lagyan ng 45 degree na anggulo ang lahat ng kanto. Pagkatapos, baliktarin ang piyesa para i-machine ang taas ng crankcase, kaya kailangan muling i-probe. Nagbago na ang lokasyon ng mga piyesa. At mahalaga na makuha natin ang tamang work offset dahil dito ilalagay ang silindro sa bagong butas. Para ikabit ang silindro, gumamit ako ng may sinulid na butas. Partikular, isang M16 na may 1 mm pitch thread na madaling gupitin gamit ang thread end mill. Ang dahilan kung bakit ganito ang sinulid ay lilinaw mamaya. Kaya, pagkatapos ng isa pang mabilis na chamfer cut para alisin ang talim sa gilid, pwedeng baligtarin ang crankcase sa huling pagkakataon para i-machine ang harapang bahagi na nangangailangan ng probing, facing at maraming material na kailangang alisin para sa tamang cylindrical na hugis. Kasama rin ang pagbutas ng gitna, kung saan dadaan ang output shaft. because I want a project to test out my new CNC mill, but I also believe that increasing the operating pressure of these Natapos na ang unang bahagi ng makina matapos ang halos 1 oras ng pagmachine. Habang ginagawa ko ito, nag-3D print din ako ng parehong bahagi gamit ang resin sa Formlabs Form 4 na tumagal ng mga 2 oras kasama ang finishing. Nag-print din ako ng version sa Prusa Co. 1 gamit ang PLA plastic na inabot lang ng 22 minuto. Gayunpaman, hindi patas ang paghahambing dahil ang paghahanda ng piyesang aluminium ay tumatagal ng 2 hanggang 3 oras. Dahil hindi tulad ng 3D printer na pwede kong i-import ang 3D model, baguhin ang parameter at i-click ang print. Ang CNC ay nangangailangan na ang bawat hiwa ay pre-programmed mula sa lalim ng hiwa, bilis ng galaw ng tool o kahit alin ang gagamiting tool. Kapag nagkamali ka, madaling makabasag ng mga bagay. Kaya, kahit na mukhang astig ang bahaging aluminium at ito magiging pinakamatibay para sa mga parte tulad ng crankcase na ito, hindi naman talaga kailangan na kasing tibay ng aluminium. Mas madali at mas mura sa nang i-3D print ito. Bakit ko pa naisip gumawa ng air engine na gawa sa aluminium kung gumagana na maayos ang mga plastic engine ko noon? Dahil gusto ko rin ng proyekto para masubukan ang bagong CNC mill ko. Naniniwala rin akong ang pagtaas ng operating pressure ng mga makinang ay makakatulong sa efficiency at power output. Particular para paganahin ang mga makina gamit ang likidong CO2 na sa room temperature ay nasa 900 PSI. Hindi tulad ng karaniwang compressed air sa 100 PSI na bumababa ang pressure habang tumatakbo ang makina. Ang likidong CO2 ay kailangang laging nasa 900 PSI hanggang sa maubos ang kumukulong likido na nagsisilbing self-regulating na pinagmumulan ng gas. Ngayon, ang particular na makinang ito ay inaasang tatakbo gamit lang ang karaniwang hangin sa 100 PSI. Natututo pa lang ako ng mga pinakamahusay na paraan sa paggawa ng ilang bahagi at marami pa akong kailangang matutuhan bago gawin ang makinang CO2, lalo na tungkol sa piston at silindro. Kahit mahusay ang CNC mill sa tuwid na patol dahil sa linear motion system, nahihirapan ito sa pabilog na patol. Bahagi ito ng limitasyon sa precision ng drive motors, pero dahil din sa coordinate G-code system na kailangang sundin ng makina. Gaya ng nabanggit kanina, para makaputol ng parisuka, kailangan natin ng 4 na linya ng coordinates. Kaya para makaputol ng octagon, kailangan natin ng 8 linya. Habang dinaragdagan natin ang coordinates, mas lalapit tayo sa bilog na hugis. Gayunpaman, kahit may 150 linya ng code mula sa CNC software, hindi pa rin ito perpektong bilog. Sa ideal na sitwasyon, magagamit ang lathe para gumawa ng perpektong bilog na piyesa sa pamamagitan ng pag-ikot at nakapirming pamutol. Paano kung baliktarin natin at ikutin ang pamutol sa nakatigil na piyesa? Kailangan natin gumawa ng custom na gamit para i-offset ang pamutol ng kasing layo ng radius ng piston. Kaya may butas sa gitna ang gamit na ito na mas malaki kaysa diameter ng piston. Kailangan ding bawasan ang gilid para mailagay ang cutting bit. Gayunpaman, ilalagay din ito sa spindle
at paikutin ng hanggang 10,000 RPM. Kaya dapat itong balansahin ng maayos, lalo na kapag maraming materyales ang inaalis sa isang gilid. Para mabalance, nagmumukhang hindi natural ang disenyo dahil tinatanggal din ang materyales sa kabila para bumawi sa kulang sa isang gilid. Ginamit ko ang Center of Mass tool sa CAD software, kaya umaasa akong magbabalance ito sa totoong buhay. Pagkatapos, itinatagilid ito para magmachine ng maliit na tatsulok na puwang. Balak kong gumamit ng insert cutting tip na ikakabit gamit maliit na bolt. Kailangan magbutas at mag-tap, pero wala akong sapat na maliit na thread end mill, kaya mano-mano ko na lang tinap. 3 ikot lang matapos kong ihinto ang pagre-record. Nabali ko agad ang tap. Sobrang naipit ang tap na ito at masyadong maliit para matanggal ng hindi nasisira. Kaya gumawa ako ng bagong pyesa at ngayon pinili kong itap mula sa kabila, kaya mas maayos ang resulta. Pagkatapos, pwedeng baliktarin ang pyesa para matanggal lahat ng natirang materyales. At pwedeng butasan sa gitna na kailangan ding itap para magkaroon ng M10 na thread. Magagamit ko ang 12mm diameter na shoulder bolt bilang pangunahing baras. Kapag nakakabit na ang maliit na cutting bit, pwede nang ilagay ang bagong gamit sa spindle para makita kung magagawa ang perpektong bilog na piston. System's 3D printed tool that applies an internal pressure to the cylinder should be able to polish the cylinder smooth. Now this engine is about as basic as an engine can get, and relies completely on my assumption that the piston seal will make it. Hindi lang maganda ang balanse ng gamit, mas maganda rin ang finish ng piston. Ang gamit ang bahala sa pagputo ng bilog, kaya pataas pa ba lang ang galaw ng CNC. Ngayon, kailangan din natin gawin ito sa silindro na may gamit naman para dito. Ito ay isang boring tool, at pareho ang trabaho nito sa aking DIY na gamit. Pero para sa mga panloob na diameter at hindi tulad ng aking gamit, maaring i-adjust ang diameter nito sa pamamagitan ng pag-ikot ng dial na ito. Kaya para gawin ang silindro, pwede tayong magputol ng mas maliit na butas gamit ang regular na end mill at gamitin ang boring tool para palawakin ito sa tamang diameter. Madaming hiwa ang kailangan para tama ang butas, kasi gusto kong halos airtight ang piston at silindro. Kaya hindi na kailangan ng piston rings. At halos sakto na ito dito. Pero may problema sa prosesong ito dahil nag-iiwan ito ng pahalang naguhit sa silindro at piston na pwedeng magdulot ng alitan sa dalawang dumudulas na ibabaw. Para maayos ito, bumili ako ng lapping compound na abrasive paste. Kapag ginamit kasama ng custom na 3D printed tool na nagbibigay ng internal na presyon, mapapakinis nito ang loob ng silindro. Ngayon, ang makinang ito ay kasing simple ng isang makina at nakasalalay lang talaga ito sa hinala ko na ang piston seal ang magpapagana rito. Ito ay dahil ang air inlet valve ay simpleng ball valve na binibuksan ng maliit na pin na nakamachine sa ibabaw ng piston. Mahalaga na buksan ng piston ang ball valve malapit sa tuktok ng stroke nito hanggat maaari. Dahil sa hugis ng crankshaft, mas kaunting torque ang kailangan para buksan ang balbula kapag malapit ito sa 2:00 ng orasan. Kung hindi perpekto ang selyo ng piston at silindro at maaring makatakas ang hangin, kailangan manatiling bukas ang balbula ng mas matagal. Malaki ang nababawas sa kahusayan o maaring hindi tumakbo. Isa pang dapat isaalang-alang ay ang compression mula sa piston na umaakyat sa silindro. Mahalaga ito sa combustion engine pero maaring magdulot ng problema sa air engine na ito. Kapag ang compression stroke ay mas mataas ang presyon kaysa supply, babalik ang hangin sa tank at magiging parang mini-compress na lang ang makina. Ngayon, dahil hangin lang ang nagpapatakbo ng makinang ito, baka tanong mo, bakit ko inuukitan ng cooling fins ang silindro? Kapag ginamit ko ang makina, gamit ang likidong CO2, pwedeng magdulot ng matinding lamig ang paglawak ng mataas na presyong gas, tulad ng paglamig ng aerosol can pag in-spray. Kaya, ang mga fins na ito ay nagpapainit sa silindro para tumulong sa paglawak ng gas at mapataas ang performance. Pagkakabit ng piston at connecting rod sa crankshaft, pwede nang ikabit ang silindro gamit ang sinulid na attachment. Isang maliit na O-ring na may 3mm ball bearing ang pwedeng ilagay sa cylinder head bilang inlet valve. Kapag buo na ang makina, maaari na itong ikabit sa custom na mount at gawing flywheel ang malaking propeller. Pagkakabit ng compressed air sa cylinder head, aandar ba ito? And as mentioned earlier in the video, the whole build of my CNC... Hindi pa. Pero itong dahilan kung bakit naka-thread ang cylinder sa crankcase. Sa pag-ikot ng cylinder, nai-adjust ang timing ng inlet valve. Kung ibababa ang cylinder, mas maaga bubukas at mas huli sa sara ang balbula.
Kung sobrang aga magbukas, magbabackfire ang makina. Kahit ilang beses subukan i-fine-tune ang timing ng balbula, ayaw pa rin tumakbo. Kaya nagdesisyon akong mag-inject ng mineral oil sa exhaust ports na mukhang malaki ang naitulong. Sa konting adjustment sa timing ng balbula, parang pumasok ito sa kakaibang power band. Kailangan ko lang malaman paano i-lock ang thread ng silindro pag nahanap ko na ang tamang posisyon. Kasi nababago ng elastic torsion sa pressure tube ang timing ng balbula. Sobrang saya ako sa unang prototype na ito dahil marami akong natutunan habang ginagawa ito. Gaya ng nabanggit ko sa video, mas detalyadong na i-dokumento ang paggawa ng aking CNC machine sa aking pangalawang channel, Tim Station. Kaya kung interesado kang makita ang iba ko pang mga dagdag na nilalaman na ginawa ko, pumunta ka at tingnan ito at mag-subscribe ka. Salamat sa panonood.